Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga alegasyon na siya ang nasa likod ng mga di-umano'y planong destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos. Sino namang pulis o military ang makipag-meeting sa akin to destab? Bakit hindi ko ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Para saan? Upang ilagay ang ibang tao bilang kapalit ni Marcos ay ni Duterte. Sinabi pa ni Duterte na komportable siya kay Marcos at walang rason para ito palitan. Komportable ako kay Marcos. Bakit ko siya papalitan at sino ako para palitan siya sa panahong ito ng buhay ko? Anang dating presidente? Wala rin umano siyang plano na tumakbo sa darating na midterm elections dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. I am telling you the truth. Wala na ako. Maski ginusto ko man pero hindi na kaya ng katawan ko. Why do I have to make some pretensions here? Ani Duterte na sinabi na pagod na siya sa politika. Wala. Ayoko na. Ayoko na ng politika. Hindi naman ako nasusuka. I find it disgusting for me to still meddle in politics. Pagod na ako sa politika. Count me out. Ani Duterte. Nagbigay ng reaksyon si Duterte sa ulat noong nakaraang linggo ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na may planong destabilisasyon laban kay Marcos. Gayunpaman, ito ay nilinaw ni AFP spokesman Colesa Medel Aguilar na nagsabing ang hepe ng AFP Isang pahayag, binigay ni Department of Justice Assistant Secretary Attorney Mico Clavano na hindi madali ang pagkukumpirma at pagbiberipika sa pagkakakilanlan ng mga ito. Sakali kasi aniya na pumasok na ito sa bansa, ay tiyak na hindi ito magpapakilala sa imigrasyon. Naniniwala naman ang Justice Department na wala pa ang presensya ng mga International Criminal Court investigator dito sa Pilipinas. Ito ay taliwas sa kumakalat na impormasyon na labas-pasok na umano ang mga ito sa bansa. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng opisyal na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration na nasa ilalim ng kanilang ahensya. Hinimok naman ni Clavano ang opisyal na nagsabing labas-pasok na sa bansa ang mga investigador ng International Criminal Court na ibahagi ang kanyang nakalap na impormasyon. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila, no? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. We're not also admitting or confirming or acknowledging their presence here in the Philippines. Pwede din naman pong hindi totoo yung balita na yon. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point, he will come forward with that information. Una na ngang ibininyag ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque na labas-pasok na umano sa bansa ang mga International Criminal Court investigators para ipagpatuloy nga ang investigasyon sa mga reklamong extrajudicial killing sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Sa online post ni Roque, sinabi nito na ang kanyang impormasyon ay batay sa A-1 information na kanyang natanggap. Muli rin ibiniit ang dating opisyal na labag sa batas ang ginagawang pag-iimbestiga ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito bilang miyembro ng naturang International Court. Nakahanap ang Office of the Ombudsman ng probable cause para idiin si dating Commission on Elections Commissioner Maria Rowena Guanzon para sa 2 bilang ng paglabag ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa resolution ng Ombudsman, nakasaad na premature pa ng isiniwalat umano ni Guanzon ang confidential na impormasyon sa 2 panayam nito. Matatandaan na si Guanzon ang presiding commissioner noon ng COMELEC First Division na humawak sa disqualification cases laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tumatakbo pa lamang ito sa pagkapangulo noong 2022 elections, kung saan sa isang panayam sa telebisyon ng dating commissioner noong Enero 27 taong 2022, kanyang isiniwalat na bumoto siya para idiskwalipika si Bongbong Marcos mula sa nakalipas na halalan. Ikalawa ay noong Enero 28 taong 2022, sa isa na namang panayam kay Guanzon, kanyang pinangalanan ang ponente in charge sa pagsulat ng resolusyon na si COMELEC Commissioner Aimee Ferolino at tinalakay ang kanyang hiwalay na opinyon ukol dito. Bunso dito, ayon sa Ombudsman, bigo ang respondent na patunayang hindi maituturing na confidential information ang kanyang isiniwalat na mga impormasyon. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang akusasyon ng complainant laban kay Guanzon na nilabag umano nito ang Code
Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito ay matapos na mabigumano ang complainant na magpresenta ng katibayan na na-motivate ang respondent ng private interest o nagbigay ito sa anumang private party ng unwarranted benefits na nag-udyok sa kaniya para isiwalat ang impormasyon. Wala din anyang katibayan na intensyon ng respondent na malagay sa alanganin ng interes ng publiko. Dahil sa disclosure nito sa mga impormasyon, ibinasura din ng ombudsman ang aligasyon ng complainant na si Attorney Ferdinand Topacio at aligasyon din ng iba pang complainant na si Diego Magpantay, kaugnay naman yan sa paglabag umano ni Guanzon sa Revised Penal Code, Article 229 hinggil sa revelation of secrets by is your assessment in terms of your six-year term? What were you so proud of, and what were you so disappointed with? Well, I've always been proud of myself. I really don't know if it is self-serving statement, but that is all that I can say. I leave it to the people to decide whether I failed miserably or I did fairly good. But to rate me as having been very good, No, I was not asking for a rating po. I'm asking anong programa ninyo in your 6-year term na masyado kayong proud of, and saan kayo na-disappoint? sa babae, disappoint sa proud, law and order. Sa law and order. Law and order. Talagang bumaba. na. Despite the criticisms against on Bumaba your yung war on drugs? NPA, barkada mo. Bumaba yung NPA, bumaba yung abuso sa military, sa pulis, sa gobyerno, at sa corruption. The killings that are attributed to your war on drugs. Drugs, Yeah. those died yung drugs. Well, of course, kaya nga nandyan na yung ICC. Hayaan mo yung ICC. You know, if you go down to the brass knuckles, if this country would go down the drain, the ICC cannot come and bail us out. Alam mo, pag nasumagad tayo dito sa droga, walang ICC pupunta dito na tutulong kami sa inyo. I have yet to see the ICC helping a country that has been destroyed by drugs na tinulungan nila. On your own. Kaya pag ikaw ang isang leader, pinayagan mo itong mga putang inan to, patay ka. Ipoposta mo yan because long term yan eh. It does not only happen to your administration. You're only there for a time being. But if you allow drugs to, But the drug problem is still there. maski saan man, pero hindi masyado. At least lang, I don't know about now. Pero noon kasi yung, alam mo, I was born during my time. Wala naman kami nakikita anong karoon na nire-rape ng bata. Yung nire-rape ng babae tapos pinaputulan ng ulo. I mean, at yung we're still growing up. Yung dumating yung droga, ang putang ina talagang pinaka-bastos na pinaka-bastos na history natin. Wala yun sa atin noon eh. Sa amin. Plans to create another political party. Si Carol, sino ang maganda niya?
Kitsa day mong Valentino, mutana si... Oh, Ang Kita- pero wala. antod ka rin, wala daw kayo. Kita na lang. Siya akong interview, Mayor. Ito. Mr. President, do you have plans to, or plan to create another political party? No more politics. I'm retired. Retired na talaga. I'm tired. I do not have plans. Heretofore. Wala, ayoko na. Wala, ayoko na. Ayoko na ng politika. Hindi naman ako nagsusuka, pero I would find it disgusting for me to still meddle in politics. 90 years old na good ako. 90. 1990. Yep. So kung ayaw mo na sa politika, do you still have plan to help Davao City? Wala na rin because the only way I can help Davao as I am equipped to do it if I can still is really through politics. Yun ang kaya kong natutunan ko kasi managerial to manage a city or a province. Kaya dito yung mga city managers in other countries they are appointed, but since this is a democracy, we are elected. So if you happen to elect a politician or who has the knack for enterprise, swerte yung syudad. Pero kung magkatsamba ka ng bugok, patay. Okay, Ruth. Ka-corrupt. Ruth,